kailan po ba natin talagang uobligahin ang ating mga kababayan na pumasok na dito sa military service? Kasi puro tayo reklamo. China, binomba tayo ng tubig. Puro tayo salita. Kulang tayo sa gawa. Senator Robin Hood Padilla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, binabati ko po kayo ng magandang umaga, Ginoong Pangulo, at ang atin pong mga idolong senador, Senator Jingo Estrada at Senator Bato de la Rosa. Isang magandang umaga po. At sa lahat po ng ating mga panauhin. Ako po ay madaling pumunta dito sapagkat napakaganda po ng mga panukalang batas na ito. Sapagkat ako po ay matagal nang, pasensya na po kaya kung yung bigote ko iba-iba kasi dahil sa medyo iba-iba yata ang direksyon ngayon. Alam niyo po, sa atin pong konstitusyon, dahil ako po ay nasa komite ng amendment and revision ng Constitution, meron pong isang nakakabahala doon. Noon pong 1973 Constitution, nakalagay po doon bago ang Pangulo ng Pilipinas ay maaring magdeklara ng martial law kung merong imminent danger. Sa 1987 Constitution po, tinanggal na po yun. Nawala na po yung imminent danger. Ang nakalagay na po doon, kung meron ng rebellion, meron ng invasion, sa madaling salita, huli na yon. Sa pangalawang punto po, yung pong sa Constitution din po, sinasabi doon, na malinaw ng ating mga tao, mga citizen natin, kailangan sa kahit anong oras ay handa na ipagtanggol ang ating bansa. Ang hindi ko po naiintindihan, bakit pa kami dumadaan sa proseso na ipinagpipilitan namin kaming mga pabor na magkaroon ng mandatory military service ang mga Pilipino, parang hirap na hirap pa kami. Hindi ko maintindihan, mahal na tagapangulo, kung bakit parang ang ating mga saligang batas ay minsan mas mababa, nagiging mas mababa sa mga normal na batas. Samantalang malinaw na dapat ang saligang batas ay siyang mayor. Siya dapat ang pinakikinggan, siya dapat ang ating sinusunod. Ngayon, itong mga panukalang ito, napakahalaga po nito, ang kapal. No? Napakahalaga po nito dahil ang question natin ngayon sa buong mundo, handa ba ang Pilipinas ipagtanggol ang sarili niya? Alam naman po natin lahat kung ano ang nangyayari ngayon sa Ukraine. Ang Ukraine po, katulad ng sinabi ng bagong AFP Chief of Staff natin, General Bronner, nakakasurvive sila sa gerang ito dahil ang mga civilian nila ay tumutulong sa military. Ang malaking question ngayon para po sa ating lahat, kailan po ba natin talagang uobligahin ang ating mga kababayan na pumasok na dito sa military service? Kasi puro tayo reklamo. China, binomba tayo ng tubig. Puro tayo salita. Kulang tayo sa gawa. Sana, sa pamamagitan po ng pagdinig na ito, mahal na tagapangulo, atin na pong in English ma-realize na tayo po ay namamangka sa isang ilog na napakalakas na ng alon. Sana, yung patungkol po dyan sa usapin ng martial law na mailagay yung imminent danger uli at ito pong military service ay maganap na. Yun lamang po, mahal na tagapangulo. Maraming salamat.